Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang channel ng propesiya ng Biblia na tumutugon sa kaibuturan ng mga misteryo ng propesiya. Ang pangalan ko ay Alan Debray. Kung may natutunan kayo sa aming mga turo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Bilang paalala, mayroon din kaming karagdagang 10 channel ng pagsasalin ng wika sa description box para mas mapadali ang pagbabahagi nito sa pamilya at mga kaibigan sa buong mundo. Ipalaganap natin ang balita at unawain ang propesya. Para sa mga kakilala nating taimtim na naghahanap sa kanilang wika, ito ay magiging malaking pagpapala rin. Mayroon tayong isa pang kapanapanabik na balita ngayon. Ngayon, tatalakayin natin ang tekstong madalas talakayin bago ang trib. Dahil di nila maunawaan ang propesya at ang mga huling araw, akala nila ito'y bago ang kabihasnan. Pero sa totoo ay pagkatapos ito ng kabihasnan. At nakita na natin ito rito sa loob ng maraming taon, pinag-uusapan na natin ito. At lahat ng ito ay dahil sa kung paano nila tinitingnan ang Mateo Kabanata 24 at pinaniniwalaan na ang Mateo Kabanata 24 ang 7 taon ng kapighatian na siyang binabanggit bago ang kapighatian. Aba, mas alam nyo yan. Hindi ito ang 7 taong kapighatian. Lupad si isang 14 na taon na may maikling panahong tinatawag sa itaas. Nagsisimula ito sa pre-trib sa Lucas, sa mid-trib na Marcos, at sa post-trib sa Mateo. At itinuro na namin ito. Kaya kung bago ka pa lang at hindi mo pa ito naririnig dati, balikan mo at panoorin ang ilan sa mga panimulang video dito. Para maunawaan ito, sa paghahayag mula sa aming main channel, ang Ministry Revealed, 8 taon na naming itinuturo ito batay sa banal na kasulatan. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pinag-uusapan ko. Ito ay sa unang Korinto Kabanata 15. Tandaan, kung hindi ko mabanggit, tingnan lang sa kanan para sa kabanata. Sa 1 Korinto 15, ito ang paboritong paksa ng simbahan tungkol sa propesiya. Sa bersikulo 51 at 52, sinasabi, narito, ipinapakita ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay muling mabubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ngayon, interesante ito. Ibig kong sabihin, ang talata mismo ay kamangha-mangha dahil makakakita ka ng isang bagay na napakadramatiko na mangyayari sa hinaharap. At parang sinabi mo lang, wow! Pero ano ang mangyayari? Dahil lahat ng naniniwala sa pre-trib, sila ang gumagawa at ang pre-trib ay totoo. Totoo ang nangyari bago ang kabihasnan, ang kalagitnaan ng trib, ang pagkatapos ng trib. Pero ano ang mangyayari? Ang mga naniniwala sa isang pre-trib ay tinitingnan lamang ito bilang pre-trib dahil tinitingnan nila ito. Bawat taludtod na may pagbabago, may paglalaho, tinitingnan nila ang bawat isa sa mga talatang iyon na para bang ang bawat isa sa mga ito ay nangangahulugang bago ang kapighatian. At hindi naman. Okay, iyan ang nangyayari rito. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Kaya tingnan ang mga pangunahing lugar na ito. Sinasabi nito, sa huling pagtunog ng trumpeta, tutunog ang trumpeta. Okay, ano ang alam ninyo? Ano ang natutuhan mo tungkol sa paghahayag ng katapusan ng mga araw? Makikita mo ito sa isang tipolohiya. Ang sinasabi sa atin ni Pablo sa 2 Korinto Kabanata 12, kung saan sinabi niyang may kilala akong isang lalaki kay Kristo, mahigit 14 na taon na ang nakalilipas. Kaya't ang mga na kay Kristo ay puspos ng Espiritu ay siyang mga pumapasok, ang bahaging tinatawag sa itaas. Ang nasa itaas ay ang diskurso ni Lucas na isang maikling panahon na nagsisimula sa pre-trib. Sila yung mga parang isang rapture na papunta sa ikatlong langit. Sabi niya, may kilala siyang ganong tao, hindi katulad ni Kristo. Kahit tinutukoy niya ang sarili bilang ibang uri nung inagaw siya paitaas sa paraiso. Bakit? Ito ang karamihan mula sa tribo patungo sa paraiso. Sa talata 14, narito, sa pangatlong beses, handa akong pumunta sa inyo. Kaya ito ay larawan ng Panginoong dumarating sa kanila. Kaya may kukunin at babalikan ka. Maaalala mo, kung sinusubaybayan mo, pinapakita namin ang mga pagkakaibang ito sa mga sinoptikong ebanghelyo. Sa mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas, sa huling mga araw, ay nagaganap Lucas at Marcos, pagkatapos ay Mateo. Lahat ng mga pagkakaibang ito, lahat ng mga pagkakaiba sa mga salitang ginagamit, halos pareho ang kwento tungkol sa kung paano naroon ang kwento sa Lucas at Mateo, ngunit wala sa Marcos o nasa Marcos at Mateo lang ito at wala sa Lucas, na ang dahilan para dito, sa bawat pagkakataon na naipakita namin ang 12-12 ng mga lugar ay palaging nagpapatunay ng propesya. Mayroong
Makahulang dahilan para dito. Talagang kamangha-mangha ito kapag nakita mo na. Bueno, ganun din kung pupunta ka sa mga diskurso kay Lucas, tapos kay Marcos, tapos kay Mateo. Ano ang matutuklasan mo? Narito ang pagdating ng Panginoon. Makikita ang anak ng tao na dumarating na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Ito ay pagkatapos ng pre-trib. Ang 7 araw na kasal ng mga hentil ay sa langit. Babalik ang Panginoon na nakasakay sa puting kabayo bilang anak ng tao sa loob ng 40 araw, malapit sa simula ng kapighatian. Pansining walang nabanggit na trompeta o anumang katulad nito. Sa diskurso ni Marcos, natalakay na natin ang mga turo. Pagdating mo kay Mark, ano ang makikita natin? Nakikita natin na paparating na ang Panginoon. May isa pang pagdating ng anak ng tao. Sa mga ulap, pinisit na ipakti natin ang pagkikabi sa pagginandan sa mga ulap na nasa ulap at sa mga nasa ibabaw ng mga ulap. Napakaganda, di ba? Amtang nakikita mo muli ay walang pagbanggit ng trompeta o huling trompeta o tunog ng trompeta. Walang nabanggit na trompeta. Sa diskurso ni Mateo, ang mahalagang paksa ay ang pagdating ng anak ng tao. Sa katapusan ng ika-6 na tatak, sa dulo ng ika-6 na taon, darating ang Panginoon sa makalangit na bundok Siyon. At sa Mateo, nasa dulo ka na ng ika-6 na trompeta. Sa simula ng ika-7 taon ng mga paghatol ng trompeta na siyang huling ika-14 na taon ng kapighatian. Pakinggan ang Mateo 24, versikulo 30 hanggang 31. Lilitaw ang tanda ng anak ng tao, magtataghoy ang lahat ng angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating. Ang salitang iyan sa Strongs ay nasa Mateo 24 lang matatagpuan. Sa Marcos at sa Lucas, isa itong napakahalagang pagkakaiba. Kaya, sa mga ulap ng langit, ito ang Panginoon bumabalik na may mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Pero karamihan sa simbahang nag-aaral, lalo na kapag pumupunta sila sa King James ng ganito, nakikita nila ang salita at iniisip nila na ito ang pre-trib. Darating ang Panginoon para sa kanyang bayan. Sa katotohanan, ito ang kanyang pagbabalik pagkatapos ng kapighatian sa bundok ng mga olibo. Gaya ng kidlat mula silangan hanggang kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. At tingnan ang sinasabi sa versikulo 31, at isusugo niya ang kaniyang mga anghel. Kasabay ng malakas na tunog ng trumpeta. Hindi ba't interesante yan? Kasabay ng malakas na tunog ng trumpeta. At ano ang nakita natin tungkol sa pagbabagong ito sa sandaling iyon sa isang kisap mata? Ito ay magaganap sa huling trumpeta. Sapagkat tutunog ang trumpeta. Darating ang Panginoon sa 3 pagkakataon, sa pre-trib, sa gitna ng trib, at sa post-trib, sa bundok ng mga olibo. Mangyayari ito sa tunog ng malakas na trumpeta. Kaya ang nangyayari ay dahil lahat ay nakatuon kay Matthew 24. Pagdating sa propesya, iniisip nila na 7 taon lamang ito at ito ang pre-trib ng anak ng tao. Hindi talaga. Ito ang pagbabalik ng Panginoon pagkatapos ng tribo, mga paay nakababa sa sa huling trumpeta, ang ika-7 trumpeta. At tingnan ang nakikita natin sa Mateo 28. Kaya muli, kung nakasama ka na namin sa pagsubaybay, babalik ka sa kwento ng muling pagkabuhay, sa huling kabanata ng Lucas, sa huling kabanata ng Marcos, at sa huling kabanata ng Mateo, makikita mo ang mga pagkakaiba. Ang iba't ibang tao, ang 3 magkakaibang grupo na nakilala niya, iniisip ng lahat na iisa lang ang grupo. Pero sa makahulang pananaw, makikita mong may 3 magkakaibang pagbabantay, 3 magkakaibang grupo na kinakausap niya. At ang usapan ay ibang-iba sa lahat ng 3. Pakinggan natin ang Mateo Kabanata 28, talata 18. Lumapit at sinabi ni Jesus sa kanila, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Iturong sundin ang lahat ng utos ko. Narito, kasama niyo ako hanggang sa dulo ng mundo. Alam mo bang nasa Mateo 28 lang ito? Sa katunayan, sa Marcos at Lucas, wala kang makakasama hanggang sa katapusan ng mundo at wala kang aral. Mayroon kang pangangaral. Kita mo, pangangaral at kapatawaran ng mga kasalanan. Bakit wala kayong pangangaral sa Mateo? Dahil sa tono ng propesya, narito rito ang Panginoon ay nagbalik na. Wala nang pangangaral dahil makikita na siya ng buong mundo na dumarating na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Kaya ang huling grupong ito ay lalabas upang turuan ang mga taong natitira sa mundo sa panahon ng paghahari ng milenyo. Sinasabi niyang kasama sila palagi hanggang sa dulo ng mundo.
Sa talata 18, nakasaad na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay sa akin. Sa Apokalipsis 11, sa pagbabalik ng Panginoon, tatapak siya sa bundok ng mga olibo. Ano iyon? Sa ikapitong trumpeta. Sa sandaling magsimulang tumunog ang ikapito trumpeta, sinasabi sa Pahayag Kabanata 10, versikulo 7 na matatapos na ang hiwaga. Bakit? Dahil ang Panginoon ay darating na parang kidlat mula sa magkabilang dulo. Ano ang sabi sa versikulo 15? Ang tunog ng huling trompeta sa ikapitong trompeta. Sinasabi nito na ang mga kaharian ng sanlibutang ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Kita mo, ito ang pagbabalik ng Panginoon. Nakababa ang mga paa. Ang mga kaharian ng langit at lupa ay kanya na ngayon at siya ay maghahari magpakailanman. Meron na siyang pamamahala ngayon ay kasama nila siya hanggang sa katapusan ng mundo. Nakakamangha kung paano iyon nangyayari, di ba? At nakikita mo ito dahil sa napakaraming tao, ito ay dahil nabasa nila na ang huling trompeta para sa trompeta ay tutunog. Doon napipilipit ang lahat ng ito dahil ang mga taong 7 taon lang ang pag-iisip at kay Matthew lang ang iniisip, lagi nila itong nakikita kasabay ng malakas na tunog ng trompeta. Kaya akala nila bago ang trib, hindi nila namamalayan na pagkatapos na pala ng trib. Parang katulad lang ito ng mga birhen na hangal at matatalino, Kabanata 25. Ang mga hangal at matatalinong birhen ay walang kinalaman sa pre-trib, sa mid-trib, sa post-trib. Sa katunayan, katumbas ito ng 14 na taon habang winawasak ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway. Kapag natapos na ang huling 14 na taon, iyon ang Mateo Kabanata 25, kasama ang kwento ng mga mangmang at matatalinong dalaga. Kaya naman nalilito ang lahat ng tao dahil 7 lang ang naiintindihan nila at iniisip nila na ito ang kwento ni Mateo at kumuha ka lang ng kaunti mula sa Ebanghelyo ni Marcos at sa kaniyang diskurso at kumuha ka rin ng kaunting kwento mula sa kwento ni Lucas at subukang punan ang mga patlang sa kwento ni Mateo. Sa totoo lang, may 3 magkakaibang kwento na nagaganap. At kapag nakita mo ito, naku, napakaganda nito. Dahil tignan mo ang susunod na mangyayari. Sa 1 Corinto 15:22, sinasabing muling mabubuhay ang mga patay na walang kasiraan. Mangyayari ito sa 14 na taon sa pagbabalik ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Sino ang mga iyon? At tayo ay mababago. Ang mga matitira sa pagdating ng Panginoon ay Kanya. Tingnan mo ito. Sa Pahayag Kabanata 20, makikita ang mga pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo. Sa gitna ng hirap, naglingkod sila sa Panginoon at itinaya ang buhay. Sinasabi nito, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Ngunit ang ibang patay ay di nabuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Kaya may grupong kasama sa unang pagkabuhay na muli. At pagkatapos ay sinasabi nito, mapalad at banal ang makabahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ganyan, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Sila ang mga naglilingkod sa Panginoon at iniaalay ang kanilang mga buhay sa panganib. Ano ang sabi? Sa ikapitong trumpeta sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga patay ay mabubuhay na walang kasiraan. Sila lamang ang muling bubuhayin ng ganito sa kanyang pagparito. Sila ang naglingkod sa kanya sa kapighatian at ibabangon upang magharing kasama nila sa milenyo at tayo ay mababago. Sino ang mga ito? Makikita natin ito sa Isaiah 65. Sa Isaiah 65, sinasabi sa talata 19 at 20, sinasabi, at ako'y magagalak sa Jerusalem at ang Jerusalem ay magiging aking bayan at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Kaya't hindi na magkakaroon pa ng sanggol na nasa loob ng ilang araw, niyang matandaman na hindi na lubos ang kaniyang mga araw. Sapagkat ang bata ay mamamatay na 100 taong gulang at ang makasalanan na 100 taong gulang ay susumpain. Ano kaya ang nangyayari dito? Magbabago na ang mga tao. Lahat ng matitira sa mundo sa puntong iyon ay magbabago. Sila ay mababago sa sandaling iyon sa isang kisap mata dahil ang daigdig ay mapupunan muli at mababago. Tulad ng Ezekiel, sinasabi sa Kabanata 47 na ang tubig ay humuhupa at lahat ng mahihipo nito ay mapapanumbalik at magiging katulad ito ng nangyari noong una sa hardin. At lahat ngayon ay mabubuhay muli ng daan-daang taon. Ito ay tungkol sa post-trib sa ikapitong trumpeta, pagbabalik ng Panginoon. 14 na taon, nakababa sa bundok ng mga olibo. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam muna.